Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Walang masama sa pagkakaroon ng kahati, lalo na kung kapatid mo naman ang babahagian mo. Kaya lang, paano na lang kung pati tatay ng magiging anak mo ay gusto pa rin niyang makihati sa'yo? Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang pagtaksilan ng taong mahal mo? Kasabwat ang sarili mong kapatid? Naranasan mo na bang traidorin ng mga taong mahahalaga sa buhay mo? Dear Mama Mia, ako si Riza, 30 years old at isang single mother. Sumulat ako sa programa niyo upang mag-share ng life story ko. Hindi na bago ang storya ng mga magkakaibigang nagkakasulutan ng kasintahan. Pero hindi ko naman nakalain na mas higit pa pala roon ang pagdadaanan ko. Mama Mia, mahiyain na talaga ako simula pagkabata. Tahimik, walang kibo, at palaging na out of place sa lahat ng mga events. Wala rin naman ako noong masyadong kaibigan sa lugar namin o kahit na sa school. Pero hindi naman yun ang naging dahilan para malungkot ako masyado. Kaya lang noong nagdalaga na ako at tumungtong sa college, pakiramdam ko ay maraming bagay akong napag-iwanang gawin o subukan man lang. At minsan ko nga iyong nabanggit sa half-sister kong si Kayla. Kabaliktaran ko si Kayla, Mama Mia. Maingay kasi siya, kwela at maraming kaibigan sa school man o sa aming village. Mas matanda lang naman siya sa akin ng 3 taon pero close naman kami kahit na magkapatid lang kami sa ama. Ang nanay kasi ni Kayla ay namatay noong ipinanganak siya. Tapos ay nakilala naman ang tatay namin ng nanay ko. At ako nga ang naging bunga ng pagmamahala nila, Mama Mia. Matapos ko ngang banggitin kay Kayla ang mga frustrations ko sa buhay, na hindi ko naman iniisip noon, ay hindi na siya nagdalawang isip na isama ako sa bawat lakwatsa niya. Paminsan-minsan lang naman yon dahil mas priority ko pa rin ang pag-aaral ko. Pero kahit papaano, Mama Mia, masasabi ko naman na unti-unti ko nang nadidiskubre ang mundo sa labas ng aking kwarto. Tandang-tanda ko pa noong unang beses na isinama niya ako sa bar para makipagkita sa mga kaibigan niya 1 linggo matapos kong magtapos sa college. Ang sabi sa akin ni Kayla, graduation celebration ko yun at libre niya ako. Diretso lang ang lakad at tingin. Doon na natin sa labas hintayin yung iba. Kyla, sigurado ka ba na sa lugar na mo ako dadalhin? Of course! Ano bang akala mo sa amusement park? Pambata lang kaya yon. Tsaka ikaw naman na nag-request nito, di ba? Oh, tinutupad ko lang ang kahilingan ng little sister ko. Pwede ba wag mo nga akong tawaging ganyan? Hindi na ako bata. 22 years old na ako at college graduate. Whatever, ikaw pa rin ang little sister ko. Pero tonight, gusto ko ma-experience mo tong feeling na to. Kasi kapag nagtrabaho ka na, for sure, gagawin nyo rin to ng mga office mates mo. Alin? Ang magpunta sa mga bar at mag-inom tuwing weekends katulad ng palagi mong ginagawa? Oo, ano pa nga ba? Alam mo, huwag ka ng kontrabulati dyan. Hindi naman masama ang paminsan-minsan sa 1 linggo eh. Mag-relax ka. Sa lagay, papatayin mo ang sarili mo sa trabaho. Ganun na lang yon. Chill lang, girl. Maiksi lang ang buhay.
At kaya nga kita dinala rito sa favorite bar ko, para naman maranasan mo yung totoong mabuhay. Hindi yung simula bata, palagi ka nalang nasa kwarto mo, nagkukulong. Ano ka, ermitanyo? Oh, upo ka muna rito. Inaantay ko pa kasi yung ibang barkada ko para naman maipakilala kita sa kanila. Alam mo, lalo yata akong kinabahan. Kasi bakit mo pa ako kailangang ipakilala sa mga kaibigan mo? Alam nga namang tayong dalawa lang ang pumarty. Alam mo, ang boring mo talaga. Hindi ka pa nagsasawa sa pagmumukha ko? Sandali lang ha, sagutin ko lang to. Hey, Curvy! Hello, Kyla. Nandiyan na ba kayo? Yup, kadarating lang namin. Nandito kami sa labas ng bar ngayon. Nasaan na ba kayo? Grabe, kami pa talagang nauna ha. Manlilibre na kayo niyan kapag tinagalan niyo pa. Sorry na, medyo na-traffic ako eh. Malapit na ako. Magpa-park lang ako. On the way na rin daw yung iba. Sige na, tumawag lang ako para tanungin kung nasa na kayo. See you later. Alright. Si Curvy ba yun? Oo, malapit na raw siya. Excited ka na bang makita siya? At saan naman ang galing yan? Bakit mo tinanong kung siya yung kausap ko sa phone? Siya lang kasi ang kilala ko sa mga kaibigan mo. Tapos medyo nabusesan ko pa. Masama bang magtanong? Napakamalisyosa mo talaga. Ikaw naman, di ka na mabiro. Siyempre natutuwa lang ako kasi mukhang nababawas-bawasan yung pagiging kabado mo. Alam mo, single yung si Curvy. Kayla naman. At ano naman pakialam ko sa status niya? Wala naman. Baka lang matipuhan mo siya kasi alam mo palagi kitang naikukwento sa kanya. Sa totoo lang, excited na nga siya makilala ka eh. Mabait naman yun, tapos gwapo pa. Kung sakaling ireto kita sa kanya, okay ba sa'yo? Kaya pala gusto mong sumama ako rito. May binabala ka pala. Wala namang masama doon, di ba? Tsaka, tinutulungan lang kitang magka-boyfriend. Para kasi sa akin, tamang-tama na si Curvy para sa'yo. Hindi ako naghahanap ng boyfriend para sa kaalaman mo. Saka pumayag lang akong sumama rito kasi nga, akala ko walang ganyan. Para tuloy lalo kung nailang eh. Hoy, masyado ka naman. Alam mo, kalimutan mo na lang yung sinasabi ko tungkol sa inyo ni Curvy. Pero huwag mo namang isnabin yung tao kapag kinausap ka ha. Ay, susubukan ko. Pero alam mo namang mahiyain ako, di ba? Mamaya mabore lang sa akin yung mga kaibigan mo. Naku, hindi yan. Na-brief ko naman sila tungkol sa personality mo. At nagkakaasaran nga kami na pagkatapos ng gabing ito, hindi ka na magiging mahiyain. Para namang bigla akong kinabahan. Hindi mo ma-enjoy ang gabing ito kung palagi kang kakabahan. Come on, girl! Iwan mo muna yung pagiging manang mo sa bahay at magpakadalaga ka. Oh, Curvy! Nandyan ka na pala. Oo, kumusta? Grabe, inom ng bahay ala ko. Hoy, magunos dili ka. Baka matakot mo yung kapatid ko, ha? Ay. Hindi lang ako mahiyain, Mama Mia. No boyfriend since birth din ako. Kaya naman, bago sa akin ang pangrereto ni Kyla kay Curvy. Noong una, hiyang-hiya pa ako at hindi ko pa alam ang gagawin. Pero dahil makulit at mapilit ang kapatid ko, ay pinatulan ko na rin ang pang-aasar niya sa amin. Aminado ako na hinusgahan ko na kaagad si Curvy kahit na hindi ko pa siya nakikilala ng husto. Pero matapos nga naming makapagkwentuhan ay mas lalo akong naging panatag na kasama siya ng gabing yon. Gwapo, matipuno at meron siyang mapupungay na mga mata at mapupulang labi. Ganyan ko mailalarawan si Curvy, Mama Mia. Gentleman rin siya at hindi niya ako pinipilit noong uminom dahil nga ayoko. Natapos lang ang gabing yun na kami lang ni Curvy ang hindi lasing. Natatandaan ko pa na kulang na lang ay kaladkarin ko si Kyla para lang makauwi sa amin. Dahil sa labis niyang kalasingan.
Pinagalitan ko pa siya na wag na yung uulitin dahil baka hindi ko na siya sasamahan sa susunod. Bagay na tinawanan lang ng kapatid ko bago ako sinukahan. Mama Mia, bago kami tuluyang maghiwalay ng landas ay hiningi ni Curvy ang number ko na walang pagdadalawang isip ko namang ibinigay. Tapos napadalas ang pag-uusap namin at hindi nagtagal ay nahuli na rin ni Curvy ang kiliti ko. O tapos, ano nangyari dun sa Epal mong katrabaho? Ayun, kinabukasan nag-resign siya. Akala niya maiisahan niya ako? Hindi niya alam, marami akong ebidensya na siya nga tong panay social media lang during work hours. Tapos ang malupit pa, natutulog pa siya kapag wala yung mga boss. Mabuti na lang may video ako. Ayun, supalpal siya. Ako pa talaga tinalo niya? Alam mo, parang gusto kong maawa dun sa tao. Pero kapag naaalala ko kung paano kanya siniraan dahil lang sa na-promote ka, thank you na lang sa lahat. Huwag ka nang maawa dun. Deserve naman niya yun eh. Masyado kasi siyang mapapel. Pero maiba tayo. Kumusta ka naman? Balita ko nagsimula ka na rin sa trabaho mo. Kumusta naman ang ambiance sa office mo? May lalaki na bang umaaligid sa'yo para pormahan ka? Ha? At kanino mo naman nalaman yan? Malamang sinabi sa'yo ng madaldal kong kapatid, no? Well, okay naman ako sa trabaho. Nakakapagod lang ang unang araw. Pakiramdam ko balik grade 1 ako kasi bagong-bago sa akin ang lahat. At tungkol naman dun sa isa mo pang tanong, walang ganun dun. Saka kung meron man, hindi pagbo-boyfriend ang priority ko. Kung ganun, kapag niligawan pala kita, posibleng hindi mo ako sagutin kasi nga hindi mo priority ang pagkakaroon ng boyfriend? Ano ka mo? At saan mo naman napulot yan? Teka, nagbibiro ka ba? Nagbibiro ka nga. In fairness, nakakatawa. Sira, hindi ako nagbibiro. Alam ko medyo biglaan at plano ko sana sa personal ko sabihin kaso hindi ko na matiis ngayon eh. Gusto sana kitang ligawan, Riz, kung ayos lang sa'yo. Ano kasi, Curvy? I like you, Riz. Simula pa lang nung unang beses na binanggit ni Kyle ang pangalan mo sa mga inuman namin, palagi ko nang iniisip kung anong feeling na ma-meet ka in person. Kaya ang saya-saya ko nung nakita na tayo, nagkakwentuhan at nagkasama na sa gimmick. Simula nun, mas lalo lang kitang nagustuhan. Para namang masyadong biglaan ang confession mo. Hindi ko napaghandaan. Ayos lang yan. Hindi naman kita pipilitin na magpaligaw kung hindi ka pa handa. Pero sana, bigyan mo pa rin ako ng chance. Tsaka, alam ko na hindi lang naman ako nakakaramdam ng ganito. Alam ko na gusto mo rin ako. Hoy! Saan naman ang galing yan? Kita ko kaya yung mga nakaw na tingin mo sa akin. Tsaka sabi ni Kyla, palagi mo raw akong kinukumusta sa kanya kapag may pagkakataon. Nako, namumuro na talaga sa akin ang babaeng yon. Mamaya kukutusan ko na talaga siya. O relax lang. Pasalamatan mo na lang si Kyla dahil siya ang Cupid natin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakakilala. Hindi ko sana makikilala ang babaeng magugustuhan ko. At ikaw yon, Riz. Mama Mia, ang pagkakamabutihan namin ni Curvy ay nauwi sa isang seryosong relasyon. Di nagtagal, niligawan nga niya ako at nagpaligaw naman ako. Pagkalipas ng 3 buwan ay sinagot ko na siya. Pareho rin naman kaming legal sa mga pamilya namin kaya naman panatag ako noon na magiging maayos ang lahat sa aming relasyon. Pero hindi ko akalain na pagkaraan lang ng 1 buwan ay may mangyayari sa amin dahilan para mabuntis niya ako. Oo, Mama Mia. 1 month sa relasyon namin ni Curvy ay nabuntis ako. Wala akong alam sa pagiging ina at takot na takot ako noon sa magiging reaksyon ng mga magulang ko
kung sakaling malaman nga nila ng nagdadalang tao na ako. Pero higit pa roon ay dismayado ako sa sarili ko, Mama Mia, dahil hinayaan kong ibigay kaagad kay Kirby ang pagkababae ko. Mahal ko siya, oo. Pero bilang isang lumang tao yun. Yun bang tawag nilang may pagka-old fashion? Mama Mia, sa akin kasi ay sagrado ang kasal. Pero nang dahil sa init ng katawan at nang dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Kirby, ay nakalimutan ko yung mga bagay na pinaniniwalaan ko noon sa buhay. Tulad ng inaasahan, labis na nadismaya at nalungkot ang mga magulang namin nang aminin ko sa kanilang buntis ako. Pero tuwang-tuwa naman si Kayla, Mama Mia, dahil daw magkakaroon na siya ng pamangkin. Bagay na nagpagaan sa bigat ng sitwasyon ko ng mga panahong yun. Hindi nagtagal ay unti-unti ring natanggap ng nanay at tatay ko ang magiging apo nila. Nagsuggest sila na sa bahay na lang namin ako magbuntis para raw matutukan nila ang pag-aalaga sa akin. Pero dahil sa hiya ko noon sa kanila ay nagsabi akong bubukod na lang kami ni Kirby. Bagay na noong una ay tinutulan pa nila pero natanggap na rin sa huli. Mama Mia, ilang lote lang naman ang layo ng inupahan naming silid ni Kirby mula sa bahay ng mga magulang ko. Sinadya namin yun para naman kahit paano ay nabibisita pa rin nila ako o napupuntahan kapag kailangan. Kaya lang hindi pa nagtatagal simula nang mag-live-in kami ni Kirby, Mama Mia, ay napansin ko na lang ang madalas niyang pagbubuhay binata. Sa katunayan, sa mismong apartment pa namin siya nagdadaos ng inuman kasama ang mga kabarkada niya. Grabe! Nakita mo ba yung tropa kong si Mar, babe? Sabi niya hindi siya iinom. Pero ayun, kulang na lang gumapang dahil sa kalasingan. Siguradong tatamaan yun sa misis niya mamaya. Di na ako makapaghintay na pagtawanan siya bukas. Ay, babe naman. Parang napapansin ko sunod-sunod na gabi na kayong nagiinuman dito sa apartment natin. Baka mamaya mapagalitan na tayo na may-ari dahil sa gulot ingay ninyo. Mabuti nga mabait yun at hindi kayo sinisita. Kaso syempre, hindi naman natin pwedeng abusuhin yung kabaitan ng tao. Mabuti rin wala pang nagre-renta dyan sa kabilang kwarto. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-alala dahil kumpare ko naman yung may-ari ng building na to. Ninong ako nung anak niya. Tapos nakakainuman ko pa siya dun sa kanila. Kaya hindi niya tayo papaalisin dito. Kalma ka lang. Nagiging nervyosa ka na naman eh. Alalahanin mo, buntis ka. Baka magmana sa'yo ang magiging baby natin. Sige ka. Babe, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sige, wag na nating problemahin yung may-ari ng building na to. Pero paano naman yung pag-iinuman nyo dito ng mga katrabaho mo? Ano namang problema mo dun? Di ba pumapayag ka naman kapag nagpapaalam ako? Oo, kaso hindi ko naman akalain na mapapadalas yung inuman nyo. Parang wala kayong pamilya kung umasta. Babe, gusto ko lang ipaalala sa'yo na magkaka-baby na tayo. Ayokong lumaki ang magiging anak natin sa ganong klaseng environment na puro kayo inuman ng mga kaibigan mo dito. Ay, naiintindihan kita, babe. Pasensya na kung feeling mo nawawala na tayo ng privacy. Kasi nga madalas dito kami sa bahay nagiinuman. Kaya nga, promise, last na talaga tong gabi na to. Ibigay mo na to sa amin, huwag ka na magtampo. Hindi ko lang kasi mapigilan magdamdam dahil pakiramdam ko, invisible lang kami sa'yo ng magiging anak mo. Ha? Saan naman ang galing yan?
Masyado ka talagang advanced mag-isip. Siyempre hindi ganun yun. Mahal ko kayo na magiging baby natin. Gusto ko lang talaga ma-relax kaya umiinom ako. Pero hindi ibig sabihin nun, kinalimutan ko na kayo. Ikaw pa ba? Soon, magiging family na tayo. Sana totoo yung sinasabi mo, babe. Nakakapagod na rin kasing sawayin ka dahil hindi mo naman ako nanay. Saka baka isipin mo masyado akong nakakasakal. Kaya nga hanggat maaari, pag-usapan natin na maayos yung nangyayari sa atin. Dahil bago pa rin naman sa atin tong setup natin eh. Alam ko naman yun. Kaya nga nagsisikap din ako na maging mabuting tatay at partner. Alam ko hindi ako perpekto. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ko na kayo mahal na magiging anak natin. Kaya huwag ka na magtampo, okay? Halika nga rito. Yayakapin na lang kita para di ka na magalit sa akin. Naku, may ala ka kaya, babe. Uy, hindi naman masyado. Konti lang. Gusto mo, sabay na lang tayo mag-shower? Pagod ako. Tignan mo, ang dami ko pang liligpitin ng mga kalat yun ng mga kaibigan mo. Bukas na yan. Promise, ako nang bahala dyan. Pagising mo, kakain ka na lang. Siguraduhin mo lang Dahil kapag naabutan ko pa yan bukas, naku talaga. Hindi na nga sabi. Ang kulit mo talaga. So ano, shower na tayo? Alam ko gusto mo rin. Ewan sa'yo. Kahit na hindi ako likas na madamdamin, dala na rin ang pagbubuntis ko ay aaminin kong napapadalas ang pagtatanim ko ng sama ng loob sa live-in partner ko, Mama Mia. Paano ba naman, imbis na magbagong buhay katulad ng ipinangako niya sa akin, palala siya ng palala habang tumatagal. Sa inuman ko unang nakilala si Curvy. Akala ko sapat na ang ilang buwan niyang panliligaw para lubusan ko na siyang makilala. Kaso hindi pa pala. Dahil kulang na kulang pa ang mga panahong yun para mapatunayan ko kung gaano hinahanap-hanap ng bahay alak niya ang pag-iinom. Pero sa kabila ng lahat, Mama Mia, hindi ko na binanggit sa mga magulang ko ang problema naming dalawa ni Curvy. Kaya lang wala talaga akong maililihim kay Kyla. Dahil nahalata niyang may hindi kami pagkakaunawaan ni Curvy. Dahil unang-una, tropa niya rin ito. At malamang sa malamang ay nagsusumbong sa kanya si Curvy ng mga issues namin. Doon na nga kami nagkaroon ng pag-uusap ng kapatid ko, Mama Mia. Nandiyan na! Kumusta naman ang preggy sister ko? O Kyla, halika, pasok ka. Mabuti naman naisipan mo akong bisitahin. Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Teka, ano ba yung dala mo? Sinigang, luto ni Mother Earth. Sakto, nagtanghalian ka na ba? Di pa nga eh. Tinanghali na kasi ako ng gising at pagod na pagod ako kagabi. Bakit? Nag-inuman na naman ba sina Curvy at yung iba naming barkada dito? Oo, at napapagod na ako sa pagpapaalala sa kanya na tigilan niya na ang walang humpay niyang pag-inom dahil baka mapano pa ang atay niya. Tapos, syempre, ayoko na rin naman na palaging nandito mga kaibigan niyo dahil nawawala na kami ng privacy. Nako, kapag narinig ni Curvy yan, siguradong magagalit sa'yo yun. Ayaw pa naman na pinakikialaman siya sa mga ginagawa niya. Masyado rin kasi ma-pride yung taong yun. Kaya nga sa'yo ko sinasabi dahil siguradong mag-aaway lang kami. At alam mong ayoko ng gulo, Kyla. Ilang beses ko nang pinagsabihan si Curvy. Nag-usap pa nga kami ng masinsinan noon at nangako siya na magbabagong buhay na kahit man lang para sa magiging anak namin. Kaso mukhang malabong mangyari pa yun ngayon dahil sa ugali niya. Ayoko lang talagang dumating yung sandali na maubos yung pasensya ko sa kanya.
Chill lang sis. Alam mong hindi maganda sa'yo at sa baby kapag masyado ka nag-aalala dyan. Kasama talaga sa buhay yung stress dahil nga magiging magulang na kayo ni Curvy. Siguro, ina-enjoy niya lang yung nalalabing panahon na hindi pa siya abala sa pagpapalit ng diaper ng anak nyo. Intindihin mo na lang kasi. Iniintindi ko siya, Kyla. Pero sana naiintindihan din niya yung pinanggagalingan ko. Hindi ko naman siya pinagbabawalan sa mga gusto niyang gawin. Pero sana ilugar niya. Minsan hindi ko mapigilang magsisi dahil pumayag ako noong magpabuntis sa kanya. Oh, teka, saan naman ang galing yan? Akala mo kasi ganun-ganun lang ang buhay may asawa. Dahil hanggang ngayon single ka pa rin. Kung may choice lang sana akong baguhin ang nakaraan ko, gagawin ko. Hindi ka ba masaya na magkakaroon ka na ng anak? Nandun na tayo sa masaya ko dahil sa baby, pero hindi ko mapigilang malungkot. Dahil hindi naman ganito yung pamilya na gusto ko para sa magiging anak ko. Naiintindihan mo ba yung point ko? Ay, sa bagay. Kung ganyan nga ang inaasal ni Curvy, siguradong makukonsumi rin ako. Mabuti nga hindi mo pa siya sinusumbong sa mga magulang natin eh. Siyempre ayoko naman na pati sila mamroblema. Sa amin na lang dapat to dahil kami naman ang nagsasama. Grabe, hindi ko akalain na magiging ganyan ka na ka-mature little sister. Ayan mo, kakausapin ko yung Curvy na yan. Baka kulang lang yun sa sermon ko dahil madalas na hindi na rin kami nagkikita. Ay, mabuti pa nga. Kasakaling makinig siya sa'yo at matauhan. Ayoko kasi na dumating yung araw na masira yung pangarap naming masaya at buong pamilya para sa magiging anak namin. Pambihira. Di ko naman kasi akalain na ganyan pala ang ugali ni Curvy. Akala ko iba siya. Huwag mo na lang muna sigurong i-judge yung tao. Magbabago pa naman yan eh. 5 buwan pa lang naman ang tiyan mo. May panahon pa siyang maging responsabling tatay para sa magiging anak ninyo. Ako nang bahala. Huwag mo na lang problemahin ang lalaking yun dahil papangaralan ko talaga siya. Thank you, Kyla. Mabuti na lang nandiyan ka. Kahit paano nababawasan ang iniisip ko. Oh, tingnan mo tong tao na to. Siyempre, magkapatid tayo. Dapat nagtutulungan tayo. O siya. Tama na munang drama natin. Kain na muna tayo. Lika na. Medyo kumakalam na rin kasi ang tiyan ko eh. Sabi ko kina mama, gusto kong kumain ng lunch kasama mo. Naks, ang sweet naman. Parang ayokong maniwala. Di wag, pinipilit ba kita? Biro lang, masyado ka namang pikon. Kumain na nga tayo. Natatakam na ako sa dala mong sinigang. Mama Mia, hindi na namin itinuring na iba ni Kyla ang isa't isa dahil nga halos sabay din kaming lumaki. At kahit na malaki rin ang pagkakaiba namin sa mga personalidad, ay hindi yun naging hadlang para hindi ko siya pagkatiwalaan at ituring na best friend ko. Kaya nga hindi niyo ako masisisi ng mga panahong yun kung maniwala at nagtiwala ako sa mga sinabi ng kapatid ko. Hanggang sa ang mga bagay na yun ay unti-unting nasira nang mapansin kong mas napapadalas pa noong magkasama sa bawat labas at gimmick ni Curvy si Kyla. Bukod doon ay wala na ring ibang bukang bibig ang boyfriend ko kung hindi ang kapatid ko. Kesyo si Kyla ay mas maunawain kaysa sa akin. Mas maasikaso. Nandyan din yung ikukumpara niya kaming magkapatid at sinabing mas maswerte ang makakarelasyon ni Kyla. Hindi daw katulad niya. Minalas dahil ako ang niligawan niya noon. Mga salitang labis na dumudurog sa puso ko kapag naririnig ko mula kay Curvy. Mama Mia, hindi ako eskandalosang tao at ayoko rin ng gulo. Kaya nga kahit masakit sa akin na mas marami ng panahon sa kapatid ko ang magiging tatay ng anak ko, ay hindi ko na yun masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Sa halip ay mas nag-focus ako sa pagbubuntis ko.
Hindi ko na rin masyadong sinaway o pinagsabihan pa si Kirby tungkol sa madalas niyang pag-iinom ng alak dahil nakakasawa na sa totoo lang. Mahal ko pa rin naman siya pero hindi na katulad ng dati. Lumipas ang ilang buwan at matagumpay ko ngang naisilang ang aming healthy baby boy. Umaasa ako na kapag nakapanganak na ako ay magiging responsableng tatay na si Kirby. Katulad ng gusto kong gawin niya, kaso mukhang suntok sa buwan na talaga na mangyari pa yon. Bagaman may mga araw pa rin naman na sinusubukan niyang bumawi sa aming mag-ina, pero napakadalang lang noon. Sinubukan ko na lang na unawain na wala sa pagpapamilya ang isip ni Kirby ng mga panahong yun, Mama Mia. At sa abot ng aking makakaya ay hinayaan ko na nga lang siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Pero hindi ko naman nakalain, Mama Mia, na kasama na doon sa mga gusto niyang gawin ang pagkakaroon nila ng affair ni Kyla. Nang minsan ko silang naabutang naghahalikan, pagbukas ko ng aming pinto, isang madaling araw. Sadyang makipaghalikan sa tatay ng anak ko. Ano? Sabihin mo! Pasensya ka na, Riz. Hindi namin sinasadya ni Kirby. Masyado lang kaming nadala ng kalasingan namin. Oo nga, babe. Maniwala ka. Huwag mo kong matawag-tawag na babe dahil nanggigigil ako sa'yo. Kailan niyo pa ako nilolokong dalawa? Sagutin niyo yung tanong ko. Hindi ka namin niloloko at wala kaming intensyon na gawin yun. Wala rin kaming ginagawa sa likod mo, maniwala ka. Aksidente lang ang nangyaring to. Walang may gusto. Aksidente? Nagpapatawa ka ba? Paano nangyari yon? Nung nahuli ko kayo, mukhang ang init-init pa ng halikan ninyo. Tapos yung kamay mo naman, Kirby, kung saan-saang parte ng katawan ng kapatid ko na pupunta. Ayos din talaga kayo, no? Ni hindi na kayo tinalaban ng takot o kilabot sa pinagagagawa nyo. At dyan pa talaga kayo sa pintuan naghalikan. Ano bang palagay nyo sa akin? Inutil? Kaya nga humihingi ako ng sorry, babe. Kami ni Kyla. Tsaka tama naman ang kapatid mo. Walang namamagitan sa amin. Siguro, nadala lang kami ng init ng katawan na pareho naming naramdaman. Kaya ba parang magnet na nagdikit yung mga labi ninyo dahil kamo sa init ng katawan na nararamdaman ninyo? Sino ba sa amin ang live-in partner mo? Hindi ba ako? Kung ganyan nag-iinit ka naman pala, bakit hindi na lang ako? Bakit siya pa? Bakit kapatid ko pa? Please naman, Riza. Huwag kang... Kinakausap ko pa yung boyfriend ko, kaya pwede ba? Manahimik ka muna dyan. Tinatanong mo kung bakit? Siguro nga panahon na para malaman mo na hindi na ako ganun kasatisfied sa'yo. Hindi ko na nagugustuhan kapag may nangyayari sa atin, Riz. Ha? Ano ka mo? Sa totoo lang, hindi ko alam pero lately, nakukulangan na ako sa'yo. Pero sa kabila ng lahat, hindi naman ako naghanap ng iba eh. Dahil baka pwede pa nating gawa ng paraan. Kaso hindi eh. Habang tumatagal, nakakawalang gana ka na sa kama. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Naririnig mo pa ba ang sarili mo? Hindi mo ako masisisi. Lalaki ako. May mga pangangailangan ako. Kaya nga hindi na ako magtataka kung maraming lalaki naglolo ko dahil hindi na sila satisfied sa mga partner nila. Huwag naman sanang sasama ang loob mo pero simula na magkaanak tayo, hindi mo na nagagampanan ng maayos ang pagiging partner mo sa akin. At anong gusto mong gawin ko? I-baby ka samantalang may sanggol tayong anak na mas dapat kong pagtuunan ng pansin? Alam mo, Kirby, wala nang patutunguhan tong usapan natin. Matutulog na ako dahil napapagod na ako. Kung gusto ninyong ipagpatuloy ni Kyla ang kademonyoan ninyo, sige, gawin nyo. Bahala na kayo dahil pagod na akong intindihin kayo. Sana man lang, kahit ngayon lang, talaban kayo ng hiya.
sinubukang bumawi sa akin ni Curvy matapos nga ang pag-aaway naming yun. At aaminin ko na unti-unti ko na ngang kinalimutan at pinalagpas ang kasalanan nila sa akin ng kapatid ko. Oo, maraming magsasabi dyan na ang tanga ko. Pero inisip ko na lang ng mga panahong yun na masyado na akong maraming inaalala para pagtuunan pa ng pansin at pagbuhusan ng atensyon ang tungkol sa bagay na yon. Gayong mas higit na nangangailangan ng pag-aalaga ko at buong panahon ko ang anak namin. Nagsasama pa rin naman kami ni Curvy sa iisang bubong pero meron pa ring nangyayari sa amin. Pero maging ako, Mama Mia, ay napapansin ko na lang din na hindi na sapat ang mga bagay na yun para lalo kaming mapalapit sa isa't isa ng live-in partner ko. Sinabi niya sa akin noon na nakukulangan daw siya sa akin. Pero paano ko ba sasabihin sa kanya na maging ako ay hindi na rin nasasatisfy sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa? Pero sa kabila ng lahat, hindi ko masyadong binigyan ng puwang sa puso ko ang tungkol sa bagay na yon. Kaya lang, Mama Mia, iba pa rin maglaro ang tadhana. Dahil isang gabi pagka-uwi ko galing sa bahay ng mga magulang ko, ay naabutan kong gumagawa ng milagro sa aming kwarto ang live-in partner ko at ang sarili kong kapatid. Napigilan niyang kakatihan ninyo, no? Tapos ang kapal din naman ang pagmumukha niyong sabihin sa akin noon na hindi niyo sinasadya yung paghahalikan ninyo. Na walang namamagitan sa inyo, ganon? Ano? Itong milagrong ginagawa niyo, hindi niyo pa rin ba sinasadya? Wala pa rin ba itong ibig sabihin? Riz, magpapaliwanag ako. At anong ipapaliwanag mong demonyo ka? Ipapamukha mo na naman sa akin na nakukulangan ka. Kaya hindi mo napigilan yung kakatihan mo at kinama mo na ang kapatid ko? At ikaw naman, Kyla, may pasabi-sabi ka pa noon na kesyo lasing lang kayo at hindi nyo sadya yung nahuli kong ginagawa nyo ng gagong yan. Kaya nga pinalagpas ko yon. Pero ngayon, mukhang nasa matino naman kayong pag-iisip. Idadahilan nyo pa rin ba na hindi nyo alam ang mga ginagawa ninyo? Ano? Sumagot kayo! Oo na, sige na. Nahuli mo na kami eh. Pwede ba? Huwag ka nga masyadong madrama dyan. Tsaka kailan ka pa naging madamot? Di ba hindi naman ganyan ang ugali mo nung mga bata pa tayo? Kapag meron tayo na wala ang isa't isa, nagbibigayan tayo. Hating kapatid, di ba? Tapos ngayon biglang gusto mong solohin si Curvy. Aba, parang hindi naman yata patas yun. Sige, sabihin mo, paano naging tuwid ang makisawsaw sa relasyon ng ibang tao? Ano? Sagutin mo ako! Ang bihira! Kapatid mo ko! Pero tinalo mo akong lintik ka! Ay nako, masyado ka namang maingay dyan. Hindi na ako magtataka kung nawawala ng amor sa'yo si Curvy. Kung ako ang karelasyon mo, siguradong ekis ka na talaga sa akin. Huwag mong sabihin na bumabalik ka na naman sa pagiging boring mong tao, ha? Akala ko pa naman nagbago ka na. Kahit na ano pang pagkatao ko, kung tapat lang sana sa akin yang si Curvy at hindi ka ahas, walang mangyayaring ganito sa pagitan nating tatlo. Hindi ka man lang ba kinikilabutan? Tatay ng pamangkin mo yung kinakama mo. At ikaw, Curvy, nasaan ang kahihiyan at respeto mo sa akin bilang nanay ng anak mo at live-in partner? Sa pagkakatanda ko kasi, tayong dalawa ang magkarelasyon at hindi kayo ng magaling kong kapatid. Riz, intindihin mo sana ang sitwasyon. Ano bang gusto mong intindihin ko? Ano? Ipaliwanag mo! Hindi namin gustong itago sa'yo na may nangyayari sa amin ni Kyla. Sa katunayan, gusto ko nga namin isali sa relasyon namin eh. Anong sinabi mo? Naririnig mo ba yung sarili mo? Kaya ba hindi na kayo nag-abala na magmotel at dito na lang talaga sa kwarto natin kayo gumagawa ng kademonyohan ninyo? Ano? Tama ba ako? Naisip lang naman namin ni Curvy ang tungkol sa bagay na yon para naman kahit paano bumalik yung init sa relasyon ninyo.
Kaya kinausap niya ako eh. Sa akin, ayos lang naman. Ewan ko lang sa'yo. Alam nyo, mga nasisiraan na talaga kayo ng ulo. Na hindi nyo na tinago yung kababuyan ninyo. Ang lakas pa ng loob nyong ibida sa akin ang idea ninyo. Kilabutan ka nga, Kayla. Magkapatid tayo. Magkadugo, pero bakit kung tratuhin mo ako, parang daig ko pa ang napakababang uri ng nilalang. Akala ko pa naman iba ka. Nakakampi kita. Pero imbis na putulin mo ang sungay ni Kirby, sinang-ayunan mo pa talaga ang plano niya. Nasusuka ako sa inyo. Nakakadiri kayo pareho. Maghiwalay na tayo, Kirby. Ayoko nang makasama ka. Mama Mia, nang mga panahong yun ay nag-alsabalutan na ako ng mga gamit at damit namin ng anak ko. At saka ako umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Kaagad akong humagulgol at nagsumbong sa mga magulang ko tungkol sa ginawa sa aking panloloko ni na Kirby at Kayla. At yun nga ang naging mitya para itakwil nila ang kapatid ko at tuluyan na kaming magkasira. Sa totoo lang, masakit para sa akin ang paghihiwalay namin ng landas ni Kayla. Pero siya naman ang pumili ng daang tinatahak niya nang ahasin niya sa akin si Kirby at ipagpilitan na paghatian naming magkapatid ang katawan nito at atensyon. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maisip, Mama Mia, kung paano yun nagawa ni Kayla at kung paano niya na-attempt na isuggest ang mga bagay na gusto niyang mangyari para daw manumbalik ang init ng pagsasama namin ni Kirby. Sa kabilang banda ay napagtanto ko nga na noon pa man ay wala na talaga kami ni Kirby. Noon pa man ay hindi na niya ako mahal. Noong mga panahon na hindi niya pinakikinggan ang pakiusap ko, natigilan na niya ang pagbabarkada. Noong mga panahong yun, ay wala na talagang relasyong namamagitan sa amin. Dahil ako na lang yung nagpupumilit na nasa maayos na estado ang relasyon namin alang-alang sa pamilyang binubuo namin. Pero hindi ko na lang namamalayan na mas lumalaki lang ang lamat sa aming pagitan. Sa kasalukuyan ay wala na akong balita sa kinaroroonan nilang dalawa. At wala na rin akong pakialam kung ipinagpatuloy ba nila ang kanilang relasyon. Sa ngayon, Mama Mia, ay mas nakafocus na lang ako sa anak ko. Grateful na rin ako dahil hindi kinonsinti ng mga magulang ko ang ginawa sa akin ni Kayla. At inalalayan ako ni na tatay at nanay hanggang sa tuluyan na nga akong makapag-move on at makapagsimula ng bagong buhay. Maraming salamat sakaling mapili niyo mang itampok sa Barangay Love Story ang kwento ng buhay ko, Mama Mia. Sana kahit papaano ay marami sa ating mga kabarangay ang nakarelate sa karanasang ibinahagi ko. Ayos lang ang umibig. Pero wag nating konsintihin ang pag-ibig na yun para sa maling tao. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Riza.